Amen. Gusto kong malaman kung malinaw sa likod yung aking boses, mga kapatid. Mag-thumbs up nga yung mga nasa likod, kung clear. Amen. So, malaya po tayong makakaupo, mga kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, makontento ka. Praise God. Amen. Sa ating pong binasa, meron pong dalawang general parts na mahati sa text. Yung una ay, yung sinabi ni Paul, I have learned. And then yung pangalawa is yung lesson, in every state, there will to be content. Pag pinaikli natin, in every state, content. Sa dalawang bahagi ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. I have learned, yung unang bahagi. Pag ating pong binasa, mga kapatid, yung scripture, ang pagkakasabi doon ay I have learned, hindi sinabing I have heard. Hindi sinabing I have heard. But it says, I have learned. Tama ba? Pare-parehas ba tayo ng nabasa? I have learned. Hindi sinabing I have heard. Hindi lang niya narinig. Okay, it is not enough for Christians to hear their duties. But they must learn their duty. Hindi sapat na mapakinggan mo lamang ang kailangan mong gawin, kundi kailangan mo itong matutunan. It is one thing to hear and one thing to learn. Do you agree? Isang bagay ang mapakinggan mo at isang bagay na ito po ay matutunan. Sapagkat marami ngayon, even Christians, na madami na ang napakinggan, ngunit hindi natututo. Tama ba? Madami-dami na ang iyong napakinggan, ang ating napakinggan, pero ang tanong doon, natuto ka ba? Kung baga, sa parable, mga kapatid, merong 4 na ground, 4 kinds of grounds, pero isa lang ang good ground. And so, many are hearers, but few are learners. Marami ang nakikinig, masarap makinig, pero iilan lang ang talagang natututo. Ilan lang ang good ground. Ilan sa mga dahilan kung bakit hindi tayo natututo, mga kapatid, is we slight to hear what we hear. We do not value what we hear. Kapag hindi mo binigyan ng kapahalagahan ang iyong napapakinggan, you will hardly obey it. Walang silbi para sa iyo eh. Walang value eh. At kapag walang value ang Word of God sa iyo, you will not learn from it. Para bagang napakinggan mo lang. Tama na? Tama ba, mga kapatid? At isa pang bagay, kaya hindi tayo agad-agad natututo is we forget what we hear. Sabi kanina sa ating study, di ba, sa Sunday School, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hear, O Israel, it doesn't only mean hear, to listen and to obey. Hallelujah. And people forget. Nakakita na kayo ng pangsala, mga kapatid. Alam niyo yung ano ba tawag dyan? Strainer. Pag nilumog mo sa tubig yung strainer, punong-puno siya ng tubig. Di ba? Kunwari, sasalo ka ng tubig, strainer. Pero pag once na inangat mo, lahat ng tubig wala na rin. Marami sa mga Kristiyano, mga kapatid, they forget everything simula ng kanilang paglabas sa simbahan. Nakalimutan na lahat. Pero sa loob, parang okay. Parehas tayo ng strainer o pagkasalo, pag-angat, mga kapatid, wala na rin lahat. Nakalimutan na rin lahat, mga kapatid. And all is forgotten. Para bagang hindi nanggaling sa church. Amen? Pag Sunday, sarap, kinig eh. Pagkalabas lang mismo.
Diyan pa lang sa pinakabungad. And sometimes we opt to remember other things that are vain, more than the Word of God. Amen? Bakit ba ang tao ang bilis makalimot? Kahit na linggo-linggo, tinuturo, inaaral, sinasabi mga kapatid, hallelujah, all throughout the week, lahat ng bagay na yun ay nakalimutan na. People tend to forget. Subukan nga natin mga kapatid. Let's try. Ilang pangangaral na ang iyong napakinggan? Simula nang ikaw po ay naglingkod sa Panginoon. Hindi ba madami-dami na? Linggo-linggo. Kung hindi lang linggo-linggo, meron pang midweek. Hallelujah, may mga gawain pa sa bahay. Merong youth service, merong ladies, merong men's. Hallelujah, tayo po ay laging nakakapakinig. Ang tanong diyan, hindi naman masama makinig kasi kailangan natin yan. Ngunit ang tanong diyan, ilan ang iyong natutunan? Naku po, mga kapatid, kahit 1,000 pangangaral na ang iyong napakinggan at narinig, kung hindi ka natututo, malamang kailangan na nating suriin ang ating puso at ang ating konsensya. Tama? Amen. Ilang pangangaral na ang iyong napakinggan patungkol sa kasalanan? Madami-dami na. Halos linggo-linggo, mayroong pangangaral regarding sa kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Tungkol sa, ano ba iba, magbigay nga tayo mga example ng kasalanan. Isa-isahin pa ba natin? Gusto nyo mapakinggan uli? Ang mga simple, 10 commandments, no? Meron doon isa, sabi, covetousness. Tagalog niyan is kaimbutan. Ilang beses na natin napakinggan yung pangaral na yan. Pag sinabi mong kaimbutan, yung pagnanasa, matinding pagnanasa para makuha mo yung pagmamay-ari ng iba. Kaimbutan. Gustong-gusto mo makuha siya. Or yung bagay na meron siya. Dahil wala ka. Ilang beses na nating narinig yan, mga kapatid, tungkol sa galit. Ilang pangaral lang napakinggan natin regarding sa galit. Bearing false witness. Sa madaling salita, chismis. Yung kaharap mo, iba, pagtalikod, iba na ang sinasabi sa'yo. May halo ng opinion at meron ng halong kakaiba, iba na ang pananaw regarding sa'yo. Hindi ba? Lagi nating naririnig, pero paglabas natin dito, ganun pa rin. Pagnanakaw. Pastor, mabigat naman yung pagnanakaw. Hindi naman ako magnanakaw, Pastor. Masaya naman ako sa buhay ko. Pero minsan ninanakawan natin si Lord eh. Hindi lang sa oras, sa panahon, sa ating talento, minsan sa ating pagbibigay. Ilang beses nating naririnig na tuwing tunga tayo sa giving, merong lagi encouragement, di ba? Tanong, natuto ba tayo? Amen? Minsan nga sa sobrang paulit-ulit na ng mga pangangaral, sobrang paulit-ulit na, magsasawa ka na eh. Yung iba, ginagawa na nga memes eh. Pinagtatawanan na lang eh. Di ba? O, naka-memes, yun o, sinabi na naman, di ba? Di ba? Palike-like ka pa sa, Ang tanong doon, kahit ilang beses yan ulitin, i-post pa kung saan-saan, i-tweet mga kapatid, ang tanong, natuto ka ba regarding sa salita ng Diyos? Natuto ba tayo mga kapatid? Natutunan ba natin yun? Amen? Isa pa mga kapatid, regarding sa kasalanan, isa pa nga ito, ilang pangangaral na ba ang iyong napakinggan regarding kay Kristo? And have we learned Christ? Have we learned Him? Siyempre, of course, Pastor, siyempre, linggo-linggo, nakikinig kami ng pangaral eh. And you preach Christ. Amen. Mapalad ka kapag ikaw po ay nakakapakinig. Kapag ang salita ng Diyos ay lagi mong napapakinggan. May mga taong hindi nagsasawa na mangaral at mangusap. It's up for us to respond. Sabi ni Pablo, have you learned Christ? Ephesians 4:20,
but ye have not so learned Christ. Ano ba ibig sabihin ng matuto kay Kristo? Matuto kay Kristo. Unang-una is to be like Him. Is to be like Jesus Christ. Ito po ay metamorphosis. Alam niyo ibig sabihin ng metamorphosis? Ang repentance, yung salitang repentance, meron niya pinanggalingan, yung metamorphosis, tama po, Brother Billy, no? Na ibig sabihin is change. Change of mind. Bigyan ako example, yung metamorphosis, example niyan, yung dating caterpillar, naging butterfly. Siya po ay nag-transform. Transformers. So, siya po ay nag-transform. Pag sinabi mag-transform, iba na ang kanyang itsura. Iba na siya. Kapag tayo po ay natuto kay Kristo, ikaw po ay magbabago. Pag ikaw po ay nabago, mga kapatid, you learned Him. Right? Ngayon, sasaliksingin natin, Lord, nabago ba ako? Ikaw ang makakasagot niyan. Amen. Bakit kaya, no? Ang dami ko ng pakinggan. Ang dami na lagi pinapangaral dito. Bakit ganyan pa rin buhay niya? Bakit ganyan pa rin ang kanyang asal? Baka nga, hanggang pakinig lang at hindi natututo. Amen. To believe on Him. Pangalawa, to believe on Him. Hallelujah. Kaya nating paniwalaan sa anumang sitwasyon. It means to believe on Jesus Christ. To learn kay Jesus is to believe on Him whatever situation we may face. Minsan mas believe tayo sa kapwa natin more than sa ating Panginoon. Minsan mas believe tayo sa payo ng ibang tao more than sa ating Panginoon. Minsan di tayo umaasa sa Kanya. At piling bagang natin napakalayo niya, mga kapatid. But if we learn to believe on Him in every situation, mga kapatid, hallelujah, tayo po ay natututo sa Kanya. And lastly is to love Jesus Christ. What it means to love Jesus Christ. Sino dito na in love, mga kapatid? Hallelujah. Di, wag na in love ka. Kung anong laman ng puso mo, lumalabas, di ba? Siyempre, you're in love. At kung anong laman ng puso mo, yun yung lumalabas sa bibig mo. Bakit ba lagi mong bukang bibig si ano? Ano ba yan? Puro na lang si... Ayun na naman. Mapagkakita niyan, "Uy, nakita mo si ano? Ay, ka na naman eh. Paulit-ulit na lang kwento mo eh. Kilala ko na yan, alam ko na." Lagi na lang siya, may iba naman. O sige, iba naman. Tapos mamaya-maya, di ba? Katulad niya. Yes, you're in love. When we are in love with Jesus Christ, we talk about Him. We have conversations about Him. Siya lagi ang ating pinag-uusapan, laman ng ating puso, laman ng ating isipan. Hallelujah, kahit anong lugar na ating puntahan, siya yung ating bukang bibig. At kapag siya ang ating bukang bibig, you talk about Him, you have conversations about Him, mga kapatid, you are in love with Him, you learn Jesus Christ. Amen? Kay Pablo, mga kapatid, itong mga katagang to, I have learned. Hallelujah. Learning, hindi lang niya basta napakinggan, ito po ay kanyang natutunan. At yung kanyang natutunan, ito yung lesson, mga kapatid, na ating pag-uusapan. Yung pangalawang bahagi is to be content. Ang pagtututo ay nag-i-import ng difficulty. Hindi ito basta-basta na lang nangyayari. Kung ikaw ay gusto mo matuto, hindi ito basta-basta nangyayari. It causes Paul prayers and tears. At alam niyo, mga kapatid, hindi lamang niya to basta natutunan. Ang nagturo sa kanya nito ay ang Holy Ghost. Or ang Holy Spirit. Tingnan niyo, mga kapatid. Ang kasalanan, hindi mo na kailangan ituro eh. Matututo ka eh. Kasi nature mo yun eh. Innate na yun eh.
Hindi ba? Yung bata, wala ka naman tinuro, pero gumagawa ng mali, ng kasalanan. Hindi mo na kailangang turuan yan. Because it is our nature. Nasa nature natin or nasa kalikasan natin. Pero yung mga bagay na spiritual ay kailangang matutunan. Kailangan siyang matutunan, mga kapatid. Hindi yan automatic na dumadating sa atin. Ito po ay iyong paghihirapan. To learn how to be content, ay kailangan mo itong pagsikapan. Why? Bakit ba kailangan kung matutunan, bakit napakahirap pang matutunan ng mga spiritual na bagay? Dahil ang spiritual na bagay ay against the nature at ang spiritual na bagay ay hindi natural. It is above nature. Spiritual na eh. Tayo, natural being lang tayo, mga kapatid. Ang spiritual things is not, it's against nature and it is above nature. Paano yun, Panginoon? We need the Holy Ghost to teach us. On ourselves, on our own, hindi natin kakayanin, mga kapatid. Kailangan ng Holy Spirit. And we must be divinely taught. This statement, napakaikli lang, in every state, content. Sa namang iyong kalagayan, ikaw po ay, tayo po ay makontento. This is of great value. Kung hindi natin matutunan itong bagay na ito, hindi natin totally lubusang makakalakad bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Meron akong ilang points dito kung ano ibig sabihin ng every state to be content. Una, ito ay isang mabigat o mahirap na aral. Mahirap to na aral, mga kapatid. Parang ang dali lang sabihin. Mahirap siya na aral. Mismong mga anghel na, mga kapatid, na nasa langit na yung mga anghel, nalaglag pa sila, nagkasala sila, dahil hindi sila nakontento. Gusto nila mas mataas pa. Yung ating mga unang mga magulang, hindi naman sa sinisisi ko sila, mga kapatid, pero they were clothed in robes of the glory of God and in innocency, mga kapatid. Inosente sila noon, nasa kanila lahat ng bagay, binigay sa kanila lahat ng Panginoon. You are free to choose everything sa garden. But still, they are not content. Sila po ay naumaling dun sa be as gods. Isa lang kontento, no? Iisip ko, mga kapatid, kung gaano kahirap tong lesson na to. Alam niyo kung bakit? Inosente na yun, ha? Inosente na sila. Nahirapan pa rin nilang matutunan yung pagiging kontento. How much more pa tayo ng mga corrupted na, mga kapatid? Kung paano natin matutunan ang pagiging kontento sa buhay. Takin mo, inosente na sila. Ando doon na lahat ng bagay, mga kapatid. Free na silang pumili. Pero may kulang eh. Kulang talaga. Hindi satisfied, mga kapatid. At pangalawang bagay is, lahat tayo ay apektado dito. Huwag nating isipin na, ay siguro yung mga mayayaman, exempted sila dito sa pagiging kontento. Kasi, syempre, lahat meron sila. Siguro, pag ako naging mayaman, magiging kontento na rin ako. Palagay ko. Alam niyo ba, mga kapatid, kahit yung mismong mayayaman, akala natin kontento sila? Actually, yung admonish sa mga mayayaman is to be content. In-admonish ni Paul sa mga kayo mga mayaman, maging kontento kayo. Alam nyo, pag nagkaroon ka ng isang bagay, ninanais mo, ang tendency is, gusto mo pang magkaroon pa uli at madagdagan.
Pasensya na, mga kapatid, pero meron ako nakita, nagiinuman. Siyang shot, pre. Pagkainom, isa pa. Kaya, hindi, isa pa uli. Kala ko ba isa lang? Hindi, last na to. More. Hallelujah. Hindi na ako kontento. Mas lalo nga hindi na ako kontento pag meron ka eh. Feeling mo, meron ka pang mas maabot eh. Uy, pangarap ko to, cellphone. Cellphone ka, nagkaroon ka cellphone. Uy, okay. After a while, nagsawa ka na, maganda yung isang cellphone, parang medyo maganda yung camera. iPhone naman. Meron laging gustong abutin, meron laging gustong kunin. Bakit kaya ganun? Wala ako nung meron sila. Gusto ko ako rin. Di ba? Tingnan mo sila. Lahat meron. Tayo wala. Ano ba naman buhay to? At hindi nagsasawa. The more ang isang manginginom ay the more he drinks, the more he thirsts. Isa pa. It is never satisfied. Hindi ka nasa-satisfy, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan mo yung mga na-addict. Mga na-addict. Alam niyo kung anong dahilan kung bakit scroll tayo ng scroll sa mga cellphone natin? Isa pa. Kulang pa. Meron pa ako makukuha dito, meron pa ako matututo, meron pa ako malalaman. And we were bombarded with so much things, nakalimutan na natin ang Panginoon. Ay, yung mga cause ng addiction, ganyan, no? Nasatisfy siya. Pero after a while, isa pa uli. Hanggang sa paikot-ikot na lang yung cycle, mga kapatid. Hindi ka na nagbago. But we must learn Jesus Christ. Kasi siya ang nagbabago ng ating mga buhay. We must learn Him. And it is hard lesson. Kailangan natin tong matutunan. With the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Baka isipin naman natin yung mahirap. Siguro, affected talaga, no? Meron siyang mga pangailangan. So, even sa poor, ay kailangan niya rin makontento. Marami example sa Bible, mga kapatid, na feeling mo nasa kanila na ang lahat. Parang awit lang eh. Nasa iyo na ang lahat. Pero hindi sila nakakontento. Kilala niyo si Haman? Si Haman po sa Bible ay isang opisyal ng gobyerno at napakataas ng kanyang ranggo, mga kapatid. Lahat nagbabow down sa kanya. Pero nung nakita niya si Mordecai, yung cause ng kanyang discontentment, bakit hindi nagbabow tong isang to? Ano yung mga bagay na merong discontentment sa iyo, mga kapatid? Si Mordecai na hindi siya na-satisfy. Meron na lahat eh. Nakita si Mordecai, nasira yung kanyang araw, mga kapatid. Alam niyo nangyari kay Haman? Nangyari kay Haman, mga kapatid. So, he was discontented, yung dapat na meron na sana siya, na kanyang okay na sana, mga kapatid, bumaliktad tuloy. Amen. Si Job, minsan ang ganda ng buhay ni Job, no? Ganda ng buhay niya. Nakakatuwa to, mga kapatid. Si Job ay mayaman, kompleto lahat-lahat. Pero hindi ko naman sasabing discontented siya. Pero pag nilagay mo lang yung situation natin sa kanya. Mayaman siya, kasi yaman niya si Henry, siya pinakamayaman mas mayaman pa sa East. Siya pinakamayaman kumbaga sa buong Pilipinas, ganyan. Then, all of a sudden, kinuha lahat, di ba? Maliban kanino? Sa asawa niya. Bakit kaya ganun? Lord, kung kinuha mo na lahat, bakit mo pa tinaray asawa ko? Sana kinuha mo na lang lahat. Nag-iwan ka pa. Ba't kaya di sinamay asawa, no? Tapos sabi pa ng asawa sa kanya, curse God and die. Ikaw si Job, mga kapatid, no? Parang, Lord, okay na sana lahat eh. Bakit meron pang, hindi ako kontento sa asawa ko? Bakit ganito to? And even children can be cause of discontentment. Bakit kaya ganito anak? Hindi tulad ng ibang anak. Ibang anak, mababait.
Lechon ako pasaway. Ba't ganito to? Masyadong makulit. Yes, and even our families can cause discontentment on us. May mga bagay na nagkakos sa atin na hindi tayo nakukontento. Amen? There are many things. Siguro, pag inyong sasaliksikin sa inyong isipan, may mga bagay na hindi ka kontento. Hindi ka masaya. Sana ganito, sana. Kung ganito lang sana, Lord. Kaya sinasabi ko na yung pagiging content is a hard lesson. Mahirap siyang tanggapin. Amen? But it can be taught by the Holy Spirit. Lagi ang Holy Spirit lang, ang ating Panginoon lang, ang pwedeng makapagturo sa atin yan. Hallelujah. Just like Paul, natutunan po ito ni Paul, hindi lamang niya to napakinggan, natutunan niya mismo sa kanyang experience at sa kanyang buhay kung paano makontento. Sa verse 12, ang sabi niya, I know both how to abase and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Sa lahat ng sitwasyon, dinala si Paul sa anumang klase ng sitwasyon. Pero si Paul ay parang isang cedar. Naalala niyo yung pinag-usapan natin last week, mga kapatid? Rooted. Hallelujah. Rooted at rooted downward and fruitful outward, mga kapatid. Hallelujah. Na kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, ulan, unos, hallelujah, kapag ikaw po ay rooted, you cannot be steered. Kahit anong kalagayan mo, ikaw po ay kontento. Parang isang relo na nasa iyong kamay, mga kapatid, na kahit anong wasiwas mo dyan, kahit anong galaw mo, kahit anong kilos mo, mga kapatid, yung pitik ng relo nananatiling constant. Hindi siya bumibilis kapag bumibilis yung wasiwas mo, hindi rin siya bumabagal kapag mabagal yung wasiwas. Nananatili siya. It stays, mga kapatid. Same thing sa isang Kristiyano na natuto maging kontento. Hallelujah. Kahit mataas na yung kanyang naabot o marami na siyang accomplishment, or kahit wala, mga kapatid, it still remains, kampante siya sa ating Panginoon. Hallelujah. At nananatili man siya sa kanyang kalagayan na thankful. Hallelujah. Ilang kaya sa atin dito ang masaya kung ano ang meron siya. At kayang ipagpasalamat kung anumang bagay na meron siya at kung anumang bagay na wala ka. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, hallelujah, ako po ay masaya sa lahat ng bagay na iyong binigay sa akin. It is enough for me. Hallelujah, you are constant, just like Paul. Paul know how to abound and to be abased, but still content, constant motion towards heaven, still content. Alam niyo, mga kapatid, wala naman kasi talagang pwede makapag-satisfy sa atin dito sa mundong to eh. Kaya lagi tayo naghahanap eh. Walang pwede makapag-satisfy sa atin dito. Kahit nga si Solomon, meron na siya lahat. Mantakin mo, mga kapatid, ang dami niyang asawa. 300. Tama ba? Kabit niya, 700. Mantakin mo yun, no? Paano niya ginawa yun? Amazing. Ang dami niyang kayamanan, mga kapatid. Pero anong sabi niya? All is vain. Hallelujah. All is vanity. And people, ang mga tao, gusto laging merong inaabot, gusto ko itong makuha, gusto ko itong makuha. Hallelujah. But everything is vain. Nothing can satisfy us. Pero kapag tayo po ay kontento sa Panginoon, hallelujah, tayo po ay fulfilled na. Dahil ito po ay merong eternal value. Lahat ng mga bagay dito sa mundo to, walang eternal value eh. Lahat yan lilipas din eh. Pero pag pinahalagahan natin yung ating kaluluwa, yung ating paglilingkod sa Kanya, merong eternal value yan. Meron ako nabasa, mga kapatid, kung gaano kahalaga kaluluwa. Kung gaano kahalaga kaluluwa. Yung kaluluwa mo, kaluluwa ng isang tao. Di ba? Sobrang halaga ng iyong kaluluwa, mga kapatid. Si Satanas, nagpupumilit makuha ito. Magpupumilit sino ka ba naman para gawin ni Satanas yun? At pangalawa, para mamatay ang hari para sa'yo. Ganon kahalaga ang kaluluwa. Ang kaluluwa ng isang tao. Mantakin mo, Lord, mamatay ka para sa akin.
Kung hindi mahalaga ang kaluluwa mo, mga kapatid, hindi ka na istorbohin ng away eh. Wala siya pakialam sa iyo eh. Di ba? Pero ganyan kahalaga ang kaluluwa natin, mga kapatid. Gagawin ka lahat para subukan ka. Hallelujah. But alam niyo ba ibig sabihin ng contentment? To be content with God in God is to trust Him. Is to trust Him in whatever situation you're in. Tanong ko, mga kapatid, sa dami ng iyong prayers, marami na tayong pinapanalangin. Marami tayong hinihiling sa Kanya. What if God chooses not to heal you? What if God chooses not to give you what you ask for? Will you still be content? Hallelujah. Ikaw ba ay makukontento pa rin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay mo at sa buhay nating lahat? Hallelujah. Hindi ibig sabihin na hindi Kanya kayang pagalingin. Hindi ibig sabihin na hindi Niya kayang ibigay yung mga bagay na yon. Hallelujah. Kayang-kaya Niyang gawin lahat ng yon. Pero meron siyang the best na kalooban para sa'yo. Ang gusto Niya lang ay magtiwala ka sa Kanya. At maging kontento sa Kanya. Ang sabi ni Jesus Christ, nevertheless, not my will, but thy will, O God. Hallelujah. Si Paul, 3 beses nag-pray. 3 beses siya nag-pray, Lord, alisin mo yung thorn sa aking flesh. Hallelujah. Anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Hallelujah. Enough na ang aking biyaya sa iyo. Makontento ka. Hallelujah. Ako'y kumikilos sa buhay mo, mga kapatid. If we could just learn how to trust God in every situation, we will be content. Hallelujah. Kontento saan? Kontento sa Kanya. Hallelujah. Kung anong meron ako, Panginoon, salamat, O Diyos. Ito binigay mo, salamat, Panginoon. Yung aking sitwasyon, salamat, Panginoon. Meron kang plano at meron kang dahilan. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Dito tayo natututo, mga kapatid. Pagiging kontento. Minsan, kailangan tayong subukan sa iba-ibang kalagayan eh. Para makita kung talagang kontento ba talaga tayo. Ang mga cause minsan ng frustrations at yung ating mga kabiguan dahil hindi tayo kontento, mga kapatid. Enough na sana eh. Kaya lang nagnanais ka pa. But godliness with contentment is great gain. Yung ating binasa kanina, 1 Timothy 6 verse 6. Godliness with contentment is great gain. Hallelujah. Ang satisfaction natin, mga kapatid, ay hindi naka-base sa mga bagay na binigay ng Panginoon. Ang satisfaction ng isang believer, hallelujah, is based on the giver, not on the gifts. Hallelujah. Kaya kapag satisfied ka sa giver, mga kapatid, kahit magbigay siya or hindi, masaya ka. Amen. Hallelujah. Material possession is not a key to good life. Unless you learn how to be content, you will never be truly happy. Yung silver medalist, laging malungkot, no? Actually, yung bronze medalist, mas masaya pa kaysa sa silver, eh. Mas masaya siya sa kaysa sa silver. Pag nakita mo yung mga nanalo, yung gold, masaya. Yung sa bronze, masaya. Yung sa silver, medyo nakasimangot. Kasi unti na lang gold na siya eh. Unti na lang gold na siya. Eh yung bronze, sabi ng bronze, buti na lang, di ako fourth. Nakapasok pa, yes, kahit pangatlo. Kaya mas masaya siya. Yung silver, silver kasi unti na lang. Same thing with us, mga kapatid. We always aim for something higher. Something higher. Eh, wala naman talagang gold na pwede natin ma-achieve dito sa mundong to eh. Lagi tayong silver medalist, mga kapatid. Kaya ang nagiging result, lagi kang malungkot. Hindi ka masaya. Hallelujah. Kailangan natin itong matutunan to accept everything in our lives. Hallelujah. Na ito po, Lord, meron kang plano at meron kang kalooban, meron kang nais ibigay sa akin. If you want to be truly happy, hindi lang basta happy, blessed. We must learn, just like Paul, in whatsoever state I am, therewith to be content. Makontento ka. Amen. Kung anong meron ka. Natutunan ba natin, tanong ko, as I end this, mabilis lang to, sabi ko sa inyo, natutunan na ba nating maging kontento sa buhay? Ano ang mga bagay na meron tayo ngayon, mga kapatid, na pinagkaloob ng Panginoon? Kaya ba nating pasalamatan ito kay Lord? Lord, thank you. Thank you, Lord.
sa iyong kalagayan, sitwasyon. Satisfied ba tayo sa ating mga relationships? Sa ating pamilya, mga kapatid? Sa pamilya na iyong kinabibilangan? Maraming mga bagay na nangyari sa inyong pamilya, pero are you happy or are you glad you have a family? Where you belong? Yung mga anak, yung mga mahal sa buhay, sa iyong trabaho, sa iyong school, sa iyong career. God is sufficient and will suffice us in everything. He is our all in all. Siya ang lahat-lahat sa atin. And God is teaching us something, mga kapatid. Sa ano man nating kalagayan, let us ask the Holy Ghost. I believe it is only by the Holy Spirit na tayo po ay masasatisfy. Alam niyo bakit nakapagpuri yung isang Kristiyano sa kalagitnaan ng unos at bagyo? He is thankful for everything. He is stable. Kapag may dumating na bagay, hindi, ganun pa rin, same thing. Hindi nagbabago. In the good times, praise His name. In the bad times, still the same. Praise His name. Walang nagbabago. Umulan, bumagyo, lingkod pa rin sa Panginoon. Amen? Hirap yun, mga kapatid, pag weather-weather ang ating faith. Pag weather-weather ang ating faith, mga kapatid, depende sa weather ang ating faith. But if you believe and trust God, you are content with Him, no matter what situation you are in. Lord, nandito ako, papagamit sa iyo. And I will submit to your will. Amen? Bigyan natin malakas na palakpak ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo tayong lahat.